Nagbunga na ang itinanim ng Rebisco mula umpisa dahil mapupunta nga sa sister teams ng kumpanya ang top 2 spots ng eliminations ngayong 2023 PVL Second All-Filipino Conference for the first time in history. Top 2 secured by Rebisco teams. Creamline at Chocomucho posibleng magtapat sa finals. F2 balak isahan ng PLDT sa kanilang last dance. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Another game day, another double win ang Rebisco teams noong November 28. Ito ay matapos pataubin ng Chocomucho ang Jerflor in straight sets, habang pinadapa naman ng Creamline ng Cherry Tigo in 4 sets. Dahil nga sa resulta ng games na yon, officially nang secured ng Creamline at Chocomucho ang top 2 spots. Umabot na nga sa 26 points ang parehong teams with 9 wins each. At ang worst possible record ng parehong teams ay 9 wins and 2 losses. Pero hindi na nga sila mahahabol ng Cherry Tigo in terms of points with 8 wins and 2 losses at Signal with 7 wins, 3 losses. At parehong teams nga ng Cherry Tigo at Signal ay may 22 points. Kaya naman regardless sa match ng Cherry Tigo at Chocomucho sa December 2, mananatili sa top 1 or top 2 ang Chocomucho at mananatili sa top 3 or top 4 ang Cherry Tigo dahil 25 points na nga ang highest possible points na makuha ng Cherry Tigo this eliminations at nasa 26 na nga ang Chocomucho at Creamline. Anyway, narito nga ang possible final standings ng top 4 teams depende sa resulta ng kanilang huling matches. Para sa Signal, kailangan nilang maipanalo ang game versus Jerflor na 99% winnable naman para sa koponan. At kung manalo nga sila ay hihilingin nila na matalo ang Cherry Tigo in 3 or 4 sets sa last game ng Cherry para umakyat ang Signal sa number 3. Para naman sa Cherry Tigo, must win nga ang kanilang huling game sa December 2, 6 PM versus Chocomucho para ma-maintain nila ang 3rd spot. Kung matalo nga sila in 3 or 4 sets, laglag sila sa number 4 considering na maipapanalo ng Signal ang Jerflor in 3 or 4 sets. Kung matalo naman ang Cherry Tigo sa Chocomucho in 5 sets, ay ma-maintain nga ng Cherry Tigo ang 3rd spot regardless kung manalo sila o matalo. Para naman sa Chocomucho, kahit medyo malabo na nga umakyat sila sa number 1, maganda pa rin na maipanalo nila ang game laban sa Cherry Tigo para sa momentum papuntang semifinals at para na rin ma-preserve ang 9-game winning streak. Regardless naman kung matalo ang Chocomucho, top 2 na ang kanilang lowest possible finish. Para naman sa Creamline, remaining games nila ang Akari at Galleries. Kung maipanalo nila yan pareho, sure number 1 ang Cool Smashers plus ang elimination sweep. Kung matalo naman sila ng isang game, mataas pa rin ang posibilidad nila sa number 1 dahil sa taas ng kanilang sets ratio. Pero knowing Creamline, paniguradong maipapanalo nila ang kanilang remaining games considering na winnable din ang kanilang last 2 matches. Kaya naman halos secured na talaga ng Creamline ang kanilang number 1 spot. Dahil secured na nga ng Creamline at Chocomucho ang rank 1 at rank 2, hindi na sila maghaharap sa semifinals dahil ang magkalaban nga sa semis ay number 1 laban sa number 4 at number 2 laban sa number 3. Imposible ring magharap ang Cherry Tigo at Signal sa semifinals. Ibig sabihin may tsansa nga na magharap ang anticipated finals matchup ng Creamline at Chocomucho kung parehong Rebisco teams ay manalo sa semifinals. Moving on, bagamat laglag ng F2 Logistics at 90% laglag na rin ng PLDT, maghaharap pa rin ang dalawang team sa bigating main game ngayong November 30, 6 PM. Maalat nga ang naging conference ng F2 Logistics dahil kung wala nga ang mga baguhang teams na Farm Fresh, Next-led, Galleries at Jerflor na tanging panalo ng F2 ay winless pa rin ang Cargo Movers. Ang PLDT naman ay nadali na naman ng panibagong sayang conference dahil hindi na naman nila naabot ang semifinal sa likod ng malakas na lineup. Kaya naman paniguradong all out ng parehong F2 at PLDT sa kanilang remaining games. Itong dalawang teams nga rin na ito ang nagharap sa Battle for Bronze sa unang All-Filipino Conference 2023 kung saan nagwagi naman ang F2.
6 na beses nang nagharap ang F2 at PLDT sa buong PVL at 4 nga dito ang pumabor sa Cargo Movers. Narito naman ang stats comparison as of November 25. Attacking, PLDT number 3, F2 number 9. Blocking, PLDT number 2, F2 number 3. Service, PLDT number 2, F2 number 3. Digging, F2 number 1, PLDT number 3. Setting, PLDT number 5, F2 number 10. Receiving, F2 number 1, PLDT number 4. Kung mapapansin, nabante ang PLDT pero dikit rin ang stats sa ibang departments. Mas mataas ang posibilidad na manalo ang PLDT pero knowing F2 na nothing to lose, kaya rin nilang baliktarin ang resulta. Pinatunayan nga yan ng Cargo Movers sa kanilang huling match laban sa Cherry Tigo na muntik nilang maipanalo in 5 sets. Kayo mga ka-V-head, sa tingin nyo ba ay may papanalo ng F2 ang kanilang last shot ngayong taon o mapapataas pa ng PLDT ang kanilang standings? Comment down below.